natin si Lord. Come on. Hingnay mong katapat, you are invited into the table of the Lord. Praise God. Truly, we are invited. Years back, God has invited us already. He says in His Word, "Come unto me." That is a powerful invitation. No? Tanan tao nakadungog anang invitation, pero gamay lang ang nag-respond. Hingnay mong katapat, congratulations kay nag-respond ka sa invitation. Amen. Pakpakan nato si Lord. Come on. Mag-celebrate kita. Are you blessed sa mga testimonies? Salamat sa Ginoo sa mga life-changing na mga testimonies, no? Allowing God nga naga-move, naga-work sa atong mga kinabuhi, and when the time is right, no, atong gina-declare in public nga these are the things, mao ni mga butang na gina-manifest ni Lord kanato. And I believe na gina-build si Lord nga story sa imong kinabuhi. No? Og nindot kayo nga no matter unsa ka pa kadugay na o unsa ka pa kabag-o pa kay Lord, ang magmatter sa unsa ka karon, now and tomorrow. Kay si Lord, He is the God of always giving us brand new beginning. No, every day do na tayo opportunity nga mag-start a new nga kaniya. Now I'd like to thank the Lord also sa experience namo kagahapon. No, kung doon na tayo some pictures niya, pwede na ito mas-show. We have been attending, no, nag-attend me sa conference dito sa San Francisco, Agusan del Sur, no? Praise God, thousands of people are nag-jump back dito sa conference building. Og salamat sa Ginoo sa mga another batch of new believers. No, kay i-compare namo ang mentoring last year, lahi na gyud ang attendance karon. No, ang ilang renta nga cooperative nga building nahimong gamay. No, dako kay siya pero nahimong gamay tungod kay daghan kay mga tao dito. Wala namin nag-invite sa inyo taga GCM kay nasayod mi nga dito pa lang sa Agusan del Sur mapuno na gyud nila ang ilang venue. No, so pila lang may kabuk na dito, a team lang of pastors, and then we're able as well to minister unto them. So grabe si Lord naga-work. Kumbaga, kung imong isipon no kagahapon, grabe ang simultaneous nga mentoring. While nag-mentoring mi sa San Francisco, doon ay nag-mentoring dito sa Limkitkay, doon ay nag-mentoring sa CDO gihapon o sa ka-church dito, and sa ilang gipost ang ilang mga attendance, puro tanan full house. Pakpakan na to si Lord. No? Grabe ang ginabuhat ni Lord. Season of discipleship. No? Season of winning souls. Mo niyang season. Mo niyang time. Kaya by the grace of God, dili ta magpaulahi. No? Kay season nato na yung mong katapad, season. Where in fact this morning, mag-share ko sa ato din about God of all season. No, ang Ginoo siya ang tag-iya sa tanan nga klase sa panahon. Bisan unsa pa na nga klase nga season, God is there. He is present. And regardless kana nga season, feeling nimo negative nga season, but the moment imong ma-embrace ang presence ni Lord, bisan negative na siya for a time, pero still what is important, the presence of God is in that season. No? God of all season. Why? Because nagtuot ang tanan nga atong giserve nga God is the Almighty God. No, dapat doon natin revelation na nga word na Almighty. Wala nay mas labaw. Almighty. Siya na gyud ang pinaka. Wala nay mulabaw. Dili pod siya pwede nga tupngan. Wala nay mulabaw kaniya. So the moment kana ang imong understanding, kana ang imong gihambin sa imong heart nga my God whom I'm serving is an Almighty God, then bisan unsang circumstances moabot kanimo, pwede ka mamalandong that my God is Almighty. He is in control. He knows everything. All I need is to rest in His presence. Wait upon Him. Muhulat ko sa iya. Musalig ko kaniya. Kung wala ko kabaloon sa kong buhaton, wa sa ko'y buhaton.
No, kay daghang mga tao nga wala na kasila kay baon sa ilang buhaton, pero nagsige pagyapon sila og buhat bisag wa na sila nakahibalo. But God sometimes ginaalaw niya nga murag ma-empty ang imong mind. Wa na ko kay baon sa kong buhaton. So that's the time nga mo rest ka, mo pahulay ka, magpaabot ka until dunay revelation. No, dunay mga tao mag-alingasan na unsa man niya akong kinabuhi. Wa na ko kasabot pagpuyo usa until imong masabtan. Kay delikado kung magsuroy-suroy ang usa ka tawo nga wa siya nakasabot. Pagpangutanan nimo, asa man ka padulong? Ambot, asa ko padung ani, delikado na. No? So the moment dunay mga time sa season sa imong life nga naglibog ka unsang buhaton, actually God is calling you to rest in His presence. Are we learning this morning? No, mao na ang mga lesson actually na I believe gina-impress ni Lord sa ato. No, I learn in this journey, mag-learn taning tanan because this week mauning managrema, no, wala sa akong slide but gusto na ako ni i-share because nagrema ni sa ako kining tulo ka very important nga word. Number one nga word is all about dimension. Ikaduha nga word is all about the revelation. Ang ikatulo nga word is all about manifestation. And then dugangan ako ang ikaupat is about reality. No, akong i-connect ning upat kay mao ni ang grabe nga nag-minister sa ako karong nga semana. No, when I heard about the word of God that says, in the kingdom of God are many keys. No, sa gingharian sa Ginoo daghang mga susi. Nagkalahi-lahi ang mga susi, depende asa ka mosulod. Of course, kung mahingong ka susi sa kaluwasan, usa lang. Ang susi sa tamang dalan, usa lang. Pero kung gusto ka mosulod sa nagkalain nga dimension sa imong life, nagkinahanglan ka og nagkalain-lain nga susi, keys. Og kanang susi imong mabatunan, kanang susi imong magunitan the moment do na kay revelation. Do na gipadayag si Lord sa imo. Meaning sa revelation, wisdom. Asa magagikan ang revelation? Sa word ni Lord. Og diha ang imong guidance, do na kay principles nga imong i-practice. Like for example, gusto nimo nga maayos ang imong kinabuhi, dunay susi nga dapat imong masabtan. Gusto nimo maayos ang imong married life, dapat doon na kay susi nga gigunitan aron pagbukas nimo sigurado maayos ang imong married life. Kung gusto ka mulambo sa imong business, doon na kay susi nga gunitan nga pagbukas nimo sure ka nga mao na ang imong destiny. Kung gusto ka mulambo, magkaroon kag breakthrough sa imong finances, there are key nga dapat imong kuptan aron mabuksan ang imong financial nga aspect sa imong life. So meaning to say, gikinahanglan nato ning tanan by virtue of God's revelation. So kung walay revelation sa word ni Lord, ang tendency magsundog-sundog ka lang, magkopya-kopya ka lang, basin maswertihan, puro na lang kapamasin. Kay wala ka nakasigurado kung kana bagyod nga susi ang naani mo. And praise God, salamat sa Ginoo, kay available ang word nga makadrota og revelation pagpadayag ni Lord. Og kanang revelation nga moabot sa imuha, dili lang siya hangtod dinha. Kay ang tinuod nga revelation magresulta og manifestation. Can I hear an amen? Daghan mga tao nga moingon sila, I have this principle, I have this revelation. Imong gi-observe for how many years, mangutana ka, where is the manifestation? Giingon nimo nga na kay relasyon kay Lord, na kay revelation about serving the Lord. But how many years na ang naglabay sa imong life, dili lagi halata. Dili lagi makita. Wala lagi klaro nga changes and transformation. So meaning to say, wala nag-adto sa next level ang revelation. Natanggong lang dito sa mind. Mind lang ang na-reform. Mo na nga kaniadto, daghan mga tao nga maayo kayo sa Bible, daghang memory verse. Pero wala na change na transform ang life. Nga naman, walay manifestation. O kanang manifestation, the moment mo manifest na sa imuha, ayaw kahadlok, kay nga naman, mauna na ang imong reality. The Bible said, from glory to glory.
So I pray, no, as I share this introduction to you, magkaroon ni siya og rema sa imong heart nga imo ning i-journey. Ato ning i-journey together. No, I'm not saying na human ako aning upat. But what I'm telling to you is, mao ni ang secrets actually para the more ka nga makasinati og nindot nga klase sa kinabuhi. Kaya everyday, wala ta nagaundang sa pagsik sa word ni Lord. Ingna imong katapad everyday. No, naga-receive ta sa word. Daghan kayong sources si Lord sa word. No, imong mga friends gapasa sa imo sa word. Pagtanaw nimo sa imong Facebook o sa imong YouTube, daghan kay mga word din ha. Bible application sa imong cellphone, dunay mga word of God. Instead of spending time on other things, spend time in the word kay available siya sa even social media. Because you are wanting for revelation. Kay dili ka makasulod sa gidesire nimo kung walay revelation. Mao na ang uban sa pangandoy na lang. Lisod pa gyud na Kristohanon moingon na lang gyud siya, sa langit na lang ako liligaya. No? Walay problema ang kaluwasan. Kay gihatag na ni Lord sa ato, He is the only way, the only key. Pero gusto ni Lord while serving Him, musulod ka ana nga mga dimension. No? Sa imong family, maayos imong family. Kung minyo na ka, the more nga nagakadugay, the more nga ang bana nagaka-inlove sa iyang asawa. Amen ba, mga bana? O gamay lang ang bana nga nag-amen. Working pa, pastor, working, no? Samtang nagkadugay, tungod kang asawa, doon ay revelation sa word ni Lord, nagkatamis ang iyang submission o respect sa iyang bana. Gamay ragyapon ng asawa, murag dili pa kay convince, no? So, ingna siya, you need more revelation. Ang mga bata, samtang nagkadugay, nga na revelation sa word, grabe ang honor, respect sa ilang ginikanan. Oy, gamay ra gihapon, no? Ingna siya, you need more revelation. These are the things igsoon nga atong i-learn. Kay kung mag-agad lang ta sa atong environment, situation sa palibot, kining tanan nga mga wonderful nga mga points na gusto ni Lord atong ma-learn, mao ni ang gina-erase sa demonyo. Og mag-introduce siya og ingon niya new, bag-o. Oso naman, oy, nga di na kay magrespeto sa ginikanan. Pag ulig balay, apir-apir na lang sa mama papa. No? Mga ginikanan, ang mga anak tawag sa ginikanan, parts, maing buntag diha parts. Grabe, sosyal na kayo. Managikan nimo nga pulong. Sa gawas, gi-introduce. No, kay dapat kuno sa balay barkada lang ang dating para the more nga closer. So kay barkada lang ang tinawagan ay di na mao. Di nawala sa tinuod nga design. Until one day wala nagrespeto. Beware of that. Because in the absence of God's revelation sa iyang word, Satan will introduce his peace to you. No, kaya na also ang confusion. No? Klaro ang word. Kung doon na kay revelation sa word, klaro ang word. God made male and female. Klaro ang word. Kinanglan pa ba imo pa ginang discussion? Klaro na. Pero ang mga tao wala na sila'y pagtamod sa word ni Lord until one day na-confuse na sila. So kay na-confuse ng tao, nag-introduce na ang demonyo. Doon ay ikatulong binuhat ang Diyos. Oh. So kay confused ng tao, iyang gi-receive. Until one day, na biktima siya. Wala na sa kaybaw kung kinsa siya. But salamat sa Ginoo kay Adonai, word revelation. Are you blessed because of the word of God? That is why dili ta mo bulag, dili ta mo palayo, kini ang atong basihanan. Dinhi nato makuha ang revelation. So, pag naanay revelation, dapat mo manifest, makita na. Hinay-hinay lang. Hinay-hinay lang, naga-progress ka. No? Until mahimo nimong lifestyle. Mao nang pag-alagad sa Ginoo, dili siya just for a season, but mahimo siyang lifestyle nimo. Ang pag-serve kay Lord, ang pag-anhi sa Sunday celebration, dili siya dapat seasonal. Ingna imong katapad, all season dapat. Nga naman, doon na kay revelation. O gusto ka mag-manifest, o ang imong manifestation, mahimong reality nimo in life.
O sa dihang panalanginan ka sa Ginoo, mao na ang imong reality. No, mangandam na ka kay mudugang na lang na, ayaw kahadlok nga basig di malason ka sunod bulan. Walay design si Lord niya na. Ang importante, whatever situation in your life, let's go back to our topic, He is the God of all season. Amen? So, sa atong ma-learn sa season sa Ginoo. First, tanaw na to ng mga verses sa Bible. Para ma-affirm na to ang kamaturan nga He is the God of all season. Daniel chapter 2 verse 21 sa New King James Version. This is what the Word of God says. And He changes the times and the seasons. He removes kings and raises up kings. He gives wisdom to the wise and knowledge to those who have understanding. God of all season. Siya ang nagabutang, siya rapod ang mag-remove sa iyang pinaka-wise nga desisyon. So therefore, dapat masabta nato ang atong pag-submit sa God of all season. Ingon siya sa next line, He removes kings and rises up kings. He gives wisdom to the wise. Mao ni ang reality nato. Pag wise ka, meaning sa wise, nag-connect ka sa source, He keeps on giving you wisdom. He keeps on giving you revelation. From glory to glory. From this place going up to that place. Ingana si Lord mag-promote. And acknowledge to those who have understanding. Pag isugdan na nimo nga open ang imong heart kay Lord, He keeps on giving. He keeps on giving. Because ang atong Dios nga gilagaran, dili siya dalo. He keeps on giving. Grabe siya ka-generous. Wala nag-limit sa material blessing, but He is generous in giving us wisdom for us to become wise how to live our lives. Kaya bisag limited ang imong schooling sa secular nga eskwelahan, kung nag-get connected ka kay Lord, you will become a wise person. Ang kalibutan, ang basis nila nga nung dawaton ka sa trabaho, of course, mo man ang standard, dapat graduate ka. Dapat doon na kay color, grabe ang colorful ang imong pag-eskwela. Doon na kay mga title nga na-receive niya na. Taas ang percentage nga dawaton ka. Pero si Lord lahi. He keeps on telling you what is the condition of your heart. And because by doing so, God is about to pour out iyang ihatag unsang imong gikinahanglan in His ways. Are we learning this morning? Another verse, Joshua chapter 1, verse 1 to 9. Grabe ni nga season. Where in fact, pangandaman na to ni. No? Sa life ni Joshua, pero pangandaman na to ni. As a church, actually, this is our season this year and for the years to come. Mangandam ta kay si Lord is about to give us and the Lord is about to bring us to that territory nga diin iyang gipromise. After the death of Moses, the servant of the Lord, it came to pass that the Lord spoke to Joshua, the son of Nun, Moses, saying, mao ni atong paminaw ang sagingon ni Lord. Moses, my servant, is dead. Meaning your old life is dead, so to speak. Now therefore arise, go over this Jordan, you and all these people, to the land which I am giving them, the children of Israel. You know what, when I read this, yung nako Lord, doon ay land. Doon na di ay yuta nga ihatag si Lord. Nganong gikinahanglan nato ang yuta? Because magiging fruitful ka. Looy kayo kung mudaghan ta nga wa ta yuta. Magiging squatter ka na lang. So negative, that's why si Lord, gi-prepare na niya, naghatag sa yuta. Next verse, verse 3. After the death of Moses, the servant of the Lord, it came to pass. Balik ha, verse 3. Sige, verse 4. From the wilderness and this Lebanon, as far as the great river of Euphrates, all the land of the Hittites, unto the great sea toward the going down of the sun shall be your territory. Think about that. When I read the Bible, the Word of God, yun ako, Lord,
How come before nga naging limited mi sa among mindset nga nag-serve mi sa imo? Tungod kay ang una nga mga messages nga among na-receive before, ang langit ra mo'y gisaad. Pag naluwas ka na, grabe ang pag-explain sa langit, grabe dito, ang Lord na mo makauban. So, everyday, sigug tangla og langit, kanusa pa man kumadto ang langit? Nga naa pa man kuaning kalibutan. So, when I read this verse, grabe, nagrema si Lord ay, the moment gipili kaniya, gitagaan kaniya og lugar, og kung imong tanaw ni nga promise, as far as your eyes could see, imo na. Yan. I pray na magkaroon kag revelation ani sa imong heart this morning. Dili ka limited kay si Lord, unlimited siya. Ang tinuod nga iyang piniling mga anak, iyang gitagaan, giword na gigamit, spacious land. As far as the east is from the west, north and south, you can command, it will be yours. Hala, mag-journey ta ani, ha? Padaghanay tagyuta ani. Nga i-claim na to, kay gisaad na ni Lord sa ato. Pero ayaw kawili anang yuta, nga more yung dan, nga Lord, ayaw sa kukuha, Lord, kaya napakuyuta, dili na mao. Kundili, while living on earth, gusto ni Lord, mag-enjoy ka sa abundant life nga akong gidesign. God of all season. Next verse, verse number 5. No man shall be able to stand before you. Did you receive that? Walay bisan si kinsa nga mobarog og makignektibo nimo. All the days of your life as I was with Moses, so I be with you. I will not leave you nor forsake you. So, giona ni Lord ang promise. As far as God is concerned, anak, mao ni akong deal sa imo ha. Mao ni akong gusto para nimo. Pag-abot sa verse number 6, nagingon si Lord, do your part. Buhata ang imong bahin. Human na ako gihatag sa imo ang akong part. Human na ako gihatag sa imo akong promise. Joshua, unsa imong part? Ingna imong katapad, mao ni imong bahin. Basaha ang imong bahin. Ready? Basa! So, ini mong katapad, be strong and of good courage. Mao ni atong part. Magmalig-on ka o dapat courageous ka. Dili ka ayawin. Gamay lang problema, wala na. Gamay lang bikil, nang luod na. Walang naggitagad, tuan na. Daghan kay tag mga sama ng ginagmay nga butang. That is why dili makapursu ang plan ni Lord because our heart is not yet ready. Kung ang ginikanan looran ang mga bata double portion. Tinga man ka sa bata nga walang gitagaan, nagsayaw-sayaw naman sa daplin, nagtantrum na. Ama na nagliwat. Double portion. Mauna usay ang mga na-inherit. That is why ang blessing medyo madelay. That is why balik-balik ni Lord ni siya, kay di lang man niya gisulod sa verse 6. Pag-abot niya sa verse 9, nahanap po ng word, be strong. Verse 7, atong tanaw ng verse 7. Only be strong, tanawa. And be very courageous, tuwa na, mas gipalaluman. Nganong gingon, be very courageous, kay talawan man ta. Hurawon lang ganita, mahadlok na ta. No? Ingnon lang ka, halak ka, mura nang kagmaunsa. Unsa di ay, gihadlok ra ka, kaya be very strong, be very courageous ang word, that you may observe to do according all the law which Moses my servant commanded you. Do not turn from it to the right and to the left,
that you may prosper wherever you go. Unsang ending? Prosperity. Unsay gipangandoy nimo? Prosperity. Itaas daw kamot. Kinsa wala ginangandoy dinhi nga mulambo, itaas kamot. Be honest. Kanang dili, pastor, dili gid ko gusto mulambo, itaas imong kamot. Tanawa, wala gyud. Gusto tang tanan. Pero ang pamaagi, kanang atong diskarte. Dinha nagkaroon ng problema. Na nagihatag si Lord ni mga pamaagi, di kaganahan, gusto nimo katong ikaw ra, imura pamaagi. Na mga formula, principle nga gihatag sa imo, kanang imong pagbulutan lang mo matuman. Mao na nga moabot man ang panalangin, grabe nimong paningkamot. Moabot man lagi, pero kadyot ra pod, dali ra po'y mahanaw. Dili siya lasting. Are we learning this morning? And yet, ingon si Lord, da ako kanunay, tanang sitwasyon na ako. I will be with you, promise na niya. Verse number 8. Dinhinaday nagsugod ang iyang gusto nga atong masabtan. Basahon na tugdungan, ready, 1, 2, read. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Lahi si Lord igsuon. Every time na siya gipahimo sa imo, o sa ako, ang ending, prosperity. Si Lord mana. Pero naa siya'y condition for us to perform, to do it. Kay kung ato nang buhaton, ang ending, ingon siya, then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Kinsa pa may di ganahan mag-alagad sa Ginoo nga mao na yang plano. Kinsa pa may mangluod sa Ginoo kung ang ending diay sa atong life mao ni. Dapat doon natay sama ni ana nga pagpanabot or revelation this morning. We are serving a God who is a good God. Og siya kanunay maghatag nini kanato. Last verse so far, verse 9. Kay 1 to 9 man niya akong gihatag. Another na pod. Ready, 1 to read. Have I not commanded you? What is the command? Be strong and of good courage. Do not be afraid, nor be dismayed. For the Lord your God is with you wherever you shout amen. Be strong. So ayaw pagluya-luya. Kay naay giandam si Lord. Ayaw dayon pag-discourage. Wala lang niabot ang imong gipaabot, wala lang niabot ang imong gipangandoy, lahi na ang imong attitude. Mao ni ang kasagari, basic, pero dinhi sa mga basic, dinhi ang na-delayed. Can you imagine verse 1 to 9, 3 times gibalik-balik ang word na be strong. Kay nahibaw ang Lord nga kita gyud kanunay, naagid tay fleshly nato nga dali ra gid ta ma-discourage. Do na siya word na do not be dismayed nga naman kay balo siya nga madismayado man ka. Kay ingon siya do not command na, have I not commanded you? And the moment ato nang buhaton i-perform, then ingon si Lord, I will be with you. Hingnay mong katapad, ang Ginoo manaa kanimo. Upagasa, manaa sa kanimo. Para perfect yun ba? Kay mao man ay saad ni Lord. Mao man ang gusto niya nga imong mabati. So ang Ginoo na kanimo, kinsa pa may mo batok nimo? Kinsa pa may makapildi nimo? Pwede nga feeling nimo sometimes na pildi ka, dili na tinuod ng feeling nimo pildi ka, dili. Si Lord na anako. Kay iya nang gisaad. Ecclesiastes chapter 3 verse 1 and 2. To everything there is a season. Ingnan yung mong katapad, everything. No, sa tanan, adunay, iyahang panahon, a time for every purpose under heaven, a time to be born, a time to die, a time to plant, a time to pluck what is planted,
Oh, at least diha lang. Kung imo ni ipadayon, grabe dito ang gipakita ni Lord nga duna gyoy kanya-kanyang higayon. Pero ang next verse ana magingon siya, and our God makes all things beautiful in its time. In its time. Meaning to say, bisag negative nga time, si Lord mag-make things beautiful. Bisan sa panahon sa kamatayon sa imong loved ones, hingon si Lord, I will make things beautiful. Bisan sa panahon nga medyo kawaladon, still si Lord ingon siya, I will make things beautiful. Are you there? Pagka na ang atong revelation, lahi ang dagan sa imong kinabuhi. Muna kay Lord, the best ang tanang panahon. Nga naman, God of all seasons siya. Pero mabati lang na sa tao nga nakakonect kay Lord. Where in fact, diha makita ang imong attitude sa panahon nga naa ka sa negative season. No? Manglood ba ka sa Ginoo? Di na ba ka maging faithful sa iya kay sama na negative naman ni? No! Ingon si Lord, I will make things beautiful in its time. Verse 11, mag-jump ko sa verse 11. Yeah? He has made everything beautiful in His time. Also, He has put eternity in their hearts, except that no one can find out the work that God does from the beginning to end. Nindot kayang testimony kaganing Leah, yun siya. Wala siya naghulat nga ma-perfect siya, masabtan niya tanan usa siya mag-serve. That is exactly what the Lord is telling us. Ayaw paghulat nga masabtan na gini mo, unsa man gining discipleship, o nya na lang ko mag-submit kung masabtan na gid nako ang ending, di giga kasugod. Kay di gini mo masabtan ang tanan. That's from the Bible. But the moment na kay nasabtan gamay, you start from there. Og maka-learn ka as you journey. Maka-learn ka sa imong experience. Maka-learn ka sa mga testimony of others. Kaya nindot kayo, praise God, every Sunday natay testimony. Praise God, bisag pila rami na adtog Singapore, nakadungog ta sa mga nakaadtog Singapore, power ang mga testimony. No? Ituyo na ako nga i-video lang, kay kung present sa dinhi, di na ko ka-preach. Labi na pag si Wilfred ng musulti, di na ko ka-preach. Unstoppable na yan. No? Because of the things that God has done. Pag dunay nahitabo, maging unstoppable ka. Ang kining tanan is only but by faith. Kaya i-declare na to this morning, kana sa imong katapat, ingnan siya, God made everything beautiful. So everything, because He is Almighty God. He is in control. Genesis chapter 8, verse 22. Power kay ni siya nga verse sa atong journey that declares, while the earth remains, samtang niya pataan ng kalibutan, samtang ang kalibutan naapa og naapa pod ka, unsay atong buhaton? Seed time and harvest, cold and heat, winter and summer, and day and night shall not cease. Kaya please lang, ayaw mo mag-pray nga ginuunta, gabiin na lang tanan. So kuhay na sa word. No? Nayuban mga tao pag nagproblema na, di na sila gusto nga mabuntagan. Ginoo, gabiin na lang giunta tanan. Kay kabaw ko ugma kung nabuntagan, Lord, na napoy maningil. So kuhay sa word ni Lord. Ingon sa dinis, seed time and harvest. So walay undang tanom. Walay undang sad sa pag-ani. Principle na ni Lord. Dunay katugnaw, duna po'y kainit. Kaya ayaw kakurat ngang gugma usay sa bana, sama sa lamig, sama sa init. Nasa Bible. Gahapon, grabe ka in love, karon di naman. Huwata na po sunadlaw, in love na po na. Ayaw ka discouraged.
No? Kaya na pinagdaanan. No? So meaning to say, these are but, normal siya nga thing, pero dapat ang imong reception, dili mausab. Diba? Klaro na sa balay usay, na yung panahon nga, grabe ka bibo. Na yung panahon nga, grabe ka mingaw. Ay kaguulan ng gabi kamingaw sa panahon. Kay mulabay rapod na. Kaya ang Lord mismo nag-design na ng tanan nga mutuyok siya. Pero ang nakanindot, kung nag-serve ka kay Lord, He is in control. Because Almighty God siya. Winter and summer, day and night, padayon siya while the earth remains. Meaning to say, the transformation will continue. Walay steady na. Do na siya changes. Kaya din sa atong journey, gina-emphasize na ito ng seed time ang harvest. Kung gusto ka nga maka-harvest, seed time is also the time for you to prepare. Ayaw lang pangandam sa harvest. Kaya dili mo abot ang harvest kung wala kay gitanom. Pero the moment na kay gitanom, sigurado ang harvest mo abot. Kagahapon, I have the privilege to plant a seed dito sa conference. Klaro ang challenge. Tamni ka nang gidesire nimo sa imong heart karon. Amount nga makapatandog sa Ginoo. Grabe, gi-receive na ko itong challenge. And while praying, gigunitan ako offering, akong gihulog ingon ko, Lord, I will plant the seed for this desire, for this prayer that I have. Excited kay ko pagkahuman, Lord. My harvest is coming. Why? I planted the seed. Amen? Dapat masabta na ito ng revelation so that every now and then, excited ka because si Lord nagpahaluna niini alang ka na to. Next verse. Galatians chapter 6 verse 9. Powerful nga verse. Sige nato nagbalik-balik. Pero wala ni siya nagluma tungod kay mao ni kinaiya dapat nato. Atong dunganan pag-declare, go! And let us not grow weary while doing good. For in due season we shall reap if we do not lose heart. Say amen. This is the encouragement for us to keep on doing things which is right, which is good. Ayaw kabugnaw, ayaw kaluya, ayaw pagundang. Kaysa tamang panahon, in due season, we shall reap. Basta kayo na wala ka nawad-an og paglaom. Kanang gi-desire nimo sa imong life, muabot na sa imo, kay you are expecting it and you are expectant and keep on doing it. Kaya yung imong katapad, pursue. Ayaw dahil ka-discourage, you pursue. Ayaw pagkalat sa imong mga plano, focus on one, master it. Andiha kay bless ni Lord. Dili ta jack of all trades, master of none. Dili na mao atong life. Pwede ta makahibaw sa lain mga butang, pero natay gitutukan. Kung gusto ka ma-preserve, tutuki gyud ang imong pag-serve kay Lord. Sa tanan nimong dealings, dapat sentro si Lord. Pagka na ang imong kauban, magiging successful ka as the Lord promised us. So things here that I like to emphasize, number one, embrace your season. Ingnan mong katapat, embrace your season. Whatever it is, embrace them, learn from them. Then of course, the next is learn from your season. Learn. Unsa may nakatunan nimo sa kanang season nimo. Ayaw na siya ibaliwala kay dunay lesson nga gusto ni Lord ipaabot sa imo. Third, being productive in every season. Can I hear an amen to that? Kung asa ka nga season karon, dapat productive ka. Single ka karon, ulitaw dalaga ka karon, dapat productive ka, dili ka luya, dili ka kay wala kay plano kay sama, wala man koy paris. Dapat productive ka. In every season of your life nga gihatag ni Lord sa imo, dapat nagalambo ka, nagagrow ka diha. Ayaw pag-undang. Kay mauna ang preparation ni Lord nimo for your next season. Number 4, the Word of God is the final authority in your season. Can you say amen to that?
Dapat mo balik ka kanunay sa word ni Lord para mag-confirm sa imong season. Dili ang bulang kristal ang magsulti sa imong season. Dili ang kabilog sa buwan, maunay mo ingon, season ako ni ron ba? Full moon. So the word of God. You know what? Ang safeguard na to, God. I always say this in this pulpit. By the grace of God, I stand before you. I am confident to declare these words because these are the words of God. Pwede gyud ko moingon, mga kaigsunan, wag ko'y agenda din hinga ko Kining tanan reflection ra gid sa word ni Lord. Because gusto ni Lord mo balik ta sa final authority sa atong kinabuhi. So there are 3 things here, basic, balik-balikan nato, pero importante, maybe ang uban sa inyo, wala na nagbuhat ani, gi-remind ko kamo, o kamo nga naghimo na niini, keep on doing it. Because I will be sharing to you right now how to deal with seasons. In whatever seasons that you have, paano nimo siya i-deal? 3 very important thing, basic and yet very important. Number 1, spend time in prayer. In whatever season that you have, spend time in prayer. Ako ning gina-enhance because as GCM family, mauna niya ang atong atmosphere. Grabe, the atmosphere is really wonderful. Nga naman, prayer everywhere. Ang mga pag-ampo, dili na siya programa, dili na siya activity. Ang pag-ampo, nahimo na siyang lifestyle. Bisag asang kanto din na usahay makuratan ka, ngit-ngit kayong lugar, this GCM, way suga, paglabay ni mo, na dito, kinsa man ay nag-ampo man di, ay sorry Lord. Kuratan ka. Na naman, the atmosphere is really something nga ginadil ni Lord sa ato, mao ni siya ang atong season. Spending time in prayer is defeating pride in us and putting our trust in God. Remember this, Exxon. Kung ikaw, panagsa ka lang mag-pray, delikado na, ang garbo maoy mo pasaka. Nganong person dili mag-pray? Dili ko ka-pray ba? Busy kay ko? No. Pride na siya. Because prayer speaks about you are submitting, you are putting your trust on God. So kung wala ka nag-pray, you're telling, kabaw naman ko ani, anong mag-ampo pa man ko. So gina-defeat na to ang pride because kita nga person, doon na kita'y garbo. O ang makapaputol, makapapalong sa garbo na to when we start praying because praying is humbling ourselves before God and say, Lord, without you, I am nothing. So prayer defeats pride and putting our whole trust to God. Hingnay mong katapad, pray pa more. Daghan opportunity nga mag-ampo kita. Daghan kaayo. Even sa pagkaon usahay. No? May bawaan ako ang tao nga dili kay sa nagpray sa iyang private. Kay inig-ampo niya sa pagkaon, dito niya ibuhos sa iyang prayer. Kung kiniwa, gini nag-ampo, ganina ba? Kaya grabe, pagkaon na giampuan, pati tanan namang concern, giampuan, pati masakiton, giapil na. Kabi mo, kaon naman unta, may kadugay ba? Ni bawi ni bawa, ni kampo ka ganina, doon lang niya gi. Hinay mo katapad, dili na ikaw. Dito na spend sa imong personal prayer or group prayer nga tulo mo, hala dito, spend time mo dito mag-pray. Amen? Number 2, have a regular schedule in fasting. Kamusta man atong fasting this week? No? Doon na-miss na mo pag-announce last Sunday, di ba? Pero it has been announced that in every first 3 days of every month is our opportunity to do fasting. Wala na mo na-announce yung Sunday, na-reminded mi ni Pastora, pagka humana po sa primary meeting, uy, 1, 2, 3 man di ay. So nag-decide me. Though dili sa full fast 3 days, but we have decided to abstain from something for us to really spend time
defeating the need of the flesh, and at least spending time in prayer. So very important ang fasting as well. Because fasting is defeating the flesh by pursuing spirituality. I-defeat nimo ang flesh. Kay kining atong unod, kining atong lawas, kanunay ni gutom sa physical na pagkaon. Amen. Tinuod yun lagi. Tanang makita, lami. Di ba? Kaya nga naman, maunay needs sa atong lawas. Wala ko nang ingon nga dili sa tama. Pero pag na kay regular nga fasting, one day mo yung ka panginahanglan sa tiyan, stipot ka lang. Wait until mahuman ko mag-fasting. Babalikan kita. But the moment you have this, mauni ang makadefeat sa atong mga unod nun, mga tinguha, i-plaster ni Lord. Why? Because God wants us to really establish ourselves diha sa iyang mga pamaagi. Number 3 and the last, nga atong gina-deal is be faithful in your giving. Why? Because giving is defeating greediness by surrendering our resources to God and becoming ready for my and for your season of harvest in abundance. Why? The principle of God is the principle of sowing and reaping. So therefore, when we give, surrender nato, gidefeat nato ang atong pagkadalo. Kining pagkadalo, wa na nato ni gitunan, pero na-inherit nato ni. Wala ko nakakita ginhikanan, ngayang gitudloan na yung anak nga magdinalo. Wala. Pero ang bata, doon na siya'y tendency nga magdinalo. Pag imong tagaan, unya mangayo ka, di na manghatag. Wa man na siya tudloi sa ginikanan nga ayaw pagpanghatag. Nga naman, na-inherit nato na nga kinaiya. So kung dili nimo na i-defeat, hangtod pagdako nimo, gusto nimo ikaw ray magdawat, di ka gusto mo hatag. I-defeat na to na. Can I hear an amen? Ang atong paghatag sa atong kinabuhi sa Ginoo o pag-serve niya is that mao na pinaka number 1 nga gusto ni Lord nga atong ma-experience nga ma-release nato ang atong sin of being greed or greediness. Ang paghatag sa atong resources sa buluhaton ni Lord mag-start sa imong tithes. That is actually to remind you that you have to defeat your being greedy. Kagahapon, samtang nag-attend me sa conference, doon ako i-invite nga mga new pastor for the first time nga nag-attend sila. Kaya gusto na ko sila nga ma-journey sa discipleship. Pag-uli na mo, nag-reflect me samtang sasakyanan. So, what have you learned? How is the conference? Katong mga old na mga kauban na to, grabe, ilang testimony, power kay pas, grabe, kanindot kay pas. Nagilom-ilom lang tong duha nga baguhan pa. Akong gipanguta na. Ikaw bro, kamusta man ang imong na-receive? Ingon siya, nalibog man kog samot pas. Nga naman, asa man dito. Asa, sa kadaghan nga topic dito. Uno, may kabuk na speaker dito. Asa man kadapit na libog dito. Dito sa giving. Grabe sa kadaghan topic dito, gid ang rema niya. Pero naglibog siya. Kung sa may imong gilibugan dito, doktrina giday nang muhatag pas. O nga nung niabot man ka sa doktrina? Because these are the people nga wala na break ang ilang heart pagdating sa giving. Kaya pag makadungog sa challenge sa giving, ang mag-alingas sa yun. Nga naman, doon na pa spirit of greed. Pero kanang mga dalo nga tao, imo nang tagaan, duha ka kamot o duha ka tiil mo dawat. Imo nang tagaan. Pero imo na ng pangayuan, duha ka kamot na po, magana o, sige, kuha ah. Nga naman, it's the Spirit. Sometimes, wala ta nakasayod na mao ng Spirit nga nag-iiral sa ato. Kaya pag-abot sa giving, murabag, hatag na pod. Grabe, wa na gani ako, hatag na pod ko.
That is spirit. After all, si Lord ang atong source. Amen? So when we serve the God of all season, believe and trust that He is our provider. So one of the things na gina-defeat na to is dili siya basta giving. That's why I put it, be faithful. Pwede man ka makahatag one time. Okay ni Lord, akong tithes Lord. 1 year na ni Lord, di na kumuhatag sunbulan. Oops, dili na mao. Doon ay panalangin daghan mo abot sa imo, di na day ka muhatag. Because this is a journey. Ini mo katapat, journey nato ni kay Lord. Kay balo ko uban sa inyo din pagsulod din nag-struggle sa giving. I know that. Nag-struggle mo sa giving, ani giday ni pinugsanay giday ni, wala ni pinugsanay diri ang paghatag. Pero wala ni balibaray. The moment do na kay revelation, balik ka sa word. Balik ka kinsa maday ka, unsa maday naani mo. And many of you here, nag-enjoy na because na-release ka na ana. For those nga na-release na, say amen. See? Kami na-release mi ni ana. Nag-anis na ko sa inyo before. Ko sa pastor kaniya do, wa man ko ga tithes. Pero kusog ko mo challenge og tithes. Grabe ka sukwahi. Nganong mo tithes man ko nga pastor man ko. Grabe. Naghimo-imo kog akong kaugalingong theology og belief. No wonder dito ra pug kutob. I'm a master of solicitation. Na master kay ko ana. Pero when I learn about this journey, Lord, ang tanan day namong ginatudlo mag-start sa amo. Because we cannot give if we do not have. And to God be the glory, dili na 10% among ginahatag. With my wife, tanan nga nagabot sa amo, 50% among ginabalik. Go beyond na me. That's our conviction. That's the Lord, the work of the Lord in us. So asa mi nag-start? Sa tithes, 10%. But lo and behold, giprove ni Lord sa amo, never siya nga nagkulang. Kaya tanan, every time na yung abot, automatic yan. Murag machine. Without much ado, 50% off. Dinhi lang ta magplano sa nabilin nga 50%. And God is faithful. Wala mi nagingon nga sundugo niyo na. Pero that is our testimony. Pero ang gusto ni Lord sa ato, ma-defeat nato ang greed. Kay kita nga person, kita nga people, doon na kita spirit sa pagkadalo. Pero gusto ni Lord, ma-release ta niya na. He is the God of all season. He knows what is best for us. And the moment we put our trust in Him, He is faithful to His word and promise. Shall we all stand? Prophesy ka sa imong katapad, I am serving a God of all season. Ingna sa, ready, one to go. And believe that whatever season nga mabot sa imo, God is there. He is present. Whatever situation, God is present. Never I leave you nor forsake you. That's the word of God. Tuhan lang gid na nato igsoon. Bisag asa ka papadulong, the presence of God is with you. Bow down your head, close your eyes. Pasalamati si Lord niya ng mga opportunity. Come on, open your mouth. Daiga ang Ginoo, kay siya ang Dios sa tanang higayon. Siya ang nag-provide. Ginatest niya atong heart. Ang atong i-make sure by the grace of God na nakapasarta sa testing. Because the moment we pass the test, dadon ta ni Lord sa atong promotion. Hallelujah. God of all season is the God whom we serve. Walay activity under earth, above heaven, nga wala ka nakasayod. We believe you are almighty. We believe on sa among mga trouble and struggle. We believe on sa pamang butang, Lord, nga naglisod pa mi. Nasayod ka niya na, Lord God, but today again, we surrender them unto you, Lord. Have mercy, O God. Have mercy, O Lord. Let your grace flow.
Walay perfect sa amo din ni Lord God, but nag-serve me sa Godable season is perfect. Og mao na mong destiny and directions, Lord God. And everyone, Lord, nga nag-respond this morning, declaring upon their lives that I am serving a Godable season. Lord, whatever season that they are today, Lord, na ka Ginoo, present ka Ginoo. Ingon ka, Lord, call upon me and I will answer thee. Because you are always there for us. Salamat, Lord. Lord, sa mga batanon, Ginoo, sa ilang mga endeavor, sa ilang pag-eskwela, sa ilang mga struggle, Ginoo, asa sila padulong sa ilang direction, Lord, be with them. And Lord, convict their hearts nga, Lord, doon na kay gi-prepare nga nindot nga future, Ginoo. Sa mga couples, Ginoo, nga doon ay mga trouble for sometimes sa ilang life, finances, in business, oh Lord, you are there to comfort them. Maingon ka sa ila, Lord, I am in control. Just take heart. Just believe. I will perform miracles. Even, Lord, sa mga physical na mga panginahanglan, Lord, nga imong gitugutan for some time, but Lord, praise your name because you are there. Faithful ka nga naga-provide para mag-went through ang nga process sa life, but the most important, Lord, naa ka Ginoo. And this church, Lord God, this family will enjoy your presence because we honor you in every endeavor, in every season that we are in. You are always there for us. Keep us always in the hollow of thy hands, we pray. Cover us again with your precious blood. We pray. We believe in the mighty name of Jesus. Everybody say, Amen.